Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at lalong hindi bitin na weekly reading for July 7 to July 13. So Capricorn, nasa second week na tayo ng July. Ano ang mga naghihintay sa inyong kapalaran for the week? Sit back, relax, and enjoy our reading. Kwentuhan lang tayo and pag-usapan lang natin yung mga bagay na aabangan mo for the whole week na ito. So, tulad na kagawian Capricorn, this is a general reading. So, use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages sa kalob sa iyo ng iyong spirit guides for the week. Okay? Yung ibang bagay na makaka-resonate ka, take that. Pero yung ibang bagay, ibang impormasyon, ay para po sa ibang Capricorn yun. Kaya naman, talasan mo ang iyong isip, ang iyong intuition this time. Okay? So, Capricorn, we still have isang tanong, isang sagot portion later. Pero po kayo isang tanong mamaya ay ihanda nyo yan later and sa isip lang, don't write it down, sa isip mo lang at pag-uusapan natin yan intuitively at the end of our weekly reading. Okay po? So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po ang only way for you to support our channel every time po na meron tayong reading for Capricorn. So thank you po for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon July 7 to 13? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. Beautiful. May blessing ka this time. Congratulations. In the area of what you want, you have the Sun card. Yes. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card. In the area of your near future, meron ka Four of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Page of Pentacles. In the area of your fortune, meron ka namang Queen of Wands. Beautiful. In the area of your divine advice, meron ka namang Wheel of Fortune. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Capricorn, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin ang bubuksan at bago natin basahin in detail mode ang bawat card mo for the week, alamin mo natin kung ano ang iyong lingering energy in your background para sa linggong ito. You have the Tower card. Wow, change is coming for your Capricorn. There's something na kailangan mo doon yakapin, dapat mong gawin na. And also, this is divinely orchestrated, Capricorn. Ibig sabihin, pag lumabas si Tower card, ito ay dapat talagang maganap. This is something God wants you to do or God wants you to have. Okay? Kung halimbawa may kailangan magbago sa trabaho, may mga kailangan magbago sa goals mo, sa dreams mo, sa relasyon mo, sa iyong ugnayan with the family members, kailangan daw talagang may magbago. Because parang tinan mo to, you are actually stuck doon sa tower na yan. Stuck ka doon, walang pinto, walang malalabasan, pero God try to abolish yung tower na doon ka makakawala. Ibig sabihin, akala mo lang you're in your comfort zone, akala mo lang you're safe. Pero kailangan daw talaga magbago. I know sometimes changes are hard, changes are very, very difficult, masakit sa ulo, masakit sa katawan, masakit sa bulsa, karaniwan. Pero sabi ng spirit guides mo, these changes na pwede mong kaharapin this week, Capricorn, is something for the good. Okay, this is something talagang nililinis ang life mo in order for you to save yourself. Para maligtas mo ang sarili mo at makapagtayo ka ng mga bagong tower, bagong mong bahay, bagong mong... itong tower to, it is something about your life. Itong tower to, makapagtayo ka daw ulit ng bagong tower. You're rebuilding your life this time. So, daanan mo lang daw. I'm seeing here na protektado ka naman, especially here, lumabas si Hierophant. You have the blessing of the divine power. Ibig sabihin, whatever you're going through this time, Capricorn, everything's changing for the better. Kaya kung halimbawa ikaw, comment down below, Capricorn, ano ba yung mga bagay na dinadanas mo this time na pagbabago? I'm seeing someone having a change in the family setup. Whether ikaw ay mag-a-abroad na at yung mga anak mo ay may iwanan mo dito o kaya nahiwalay ka, no? You're now the sole provider of the family. Kailangan mo tumayo mag-isa kasi ikaw na lang yung solo parent. For some of you, kailangan lumipat ang bahay o kailangan nang baguhin yung nangyayari sa trabaho, hindi ka na masaya halimbawa, pero ngayon kailangan na ng changes in order for you to gain something better. Okay? Lagi mo tatandaan, pag lumabas si Tower, okay, may tinatanggal si God because bibigyan niya ako ng mas malaking bagay sa buhay ko. Lagi kong ginagamit na analogy when it comes to Tower card is, alam niyo yung parang bilao na punong-puno ng gulay and then yung other half biglang natapon. Hindi mo kasalanan yun, sadyang natapon siya. And then nanghihinayang ka sa mga nawala.
Pero na-realize mo sa loob ng bilao mo, meron pa doon iba pang kalahati. May kalahati pa mga gulay na fresh, na pwede pang ibenta, pwede mo pakinabangan. Pero yung mga nawala sa kalahati, sa space ng kalahati ng bilao, biglang may nagbigay sa'yo ng additional na mga gulay. Mas malalaki, mas fresh, mas kabenta-benta. Doon may realize na kaya tinapon yung mga bagay-bagay because hindi yun para sa'yo. Yung mga bagong darating, yun talaga yung bigay sa iyo ni God na talagang pwede mong ilagay sa yung buong bilao na magfulfill sa iyo at magbibigay sa iyo ng satisfaction in life. So, if something is living your life this week, Capricorn, if something is removing in your life this time, mayroong papasok na bago. May papasok na mas maganda at may papasok na talagang deserving mo this time. Okay? Change for the better is coming. So, pag-usapan natin Capricorn ang iyong full spread, but first, ilan muna ang iyong major arcana sa iyong buhay for the week. You have the Sun card, 1, Hermit 2, Hierophant 3, the Wheel of Fortune 4, and the Tower card 5. So, 5 major arcana sa buhay mo for the week. Napaka-alalaking major arcana to. Very, very powerful and big arcanas sa buhay mo. So, the Sun card, Hermit card, Hierophant, and the Wheel of Fortune and the Tower, yes, things are changing for the better. Para sa kaligayahan mo to. You're searching for something na soul searching ito eh. Ito yung mga bagay na hinahanap mo sa buhay mo. Bakit wala akong ganito? Bakit ako iniwan ng ganyan? Bakit nawalan ako ng trabaho? Ano nang gagawin ko? Saan kami pupunta? So you have a lot of questions in your life. This is soul searching. Mga tanong sa buhay mo na hanggang ngayon sinasagot mo pa rin. So ngayon sabi ng Spirit Guides mo, meron ka daw basbas. Someone will come to you this week giving you lessons or giving you advices o tulong na nagbibigay sa iyo ng bagong simula, bagong pagkakataon para yakapin yung mga bagay talagang totally for you, yung mga, para umikot daw yung kapalaran in your favor. Your life is changing. Ang pagpasok ng Wheel of Fortune is telling you, yes, nagbabago na ang kapalaran mo. Kaya kailangan talaga may magbago. Kailangan may mawala, kailangan may matanggal, kailangan may mag-shake up in order for you na umikot, pumasok sa buhay mo yung energy and frequency of swerte. And this will give you the happiness na hindi mo akalaing meron ka. It will give you the answers na hindi mo akalaing darating na. And ito yung talaga may basbas. I'm seeing na everything now is going into order. Okay? Umpisa lang ito na parang magulo, umpisa lang na parang nag-crumble down. Alam mo ba yung crumble theory? Yun yung parang unti-unti sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. May nasisira, may aberya, sabay-sabay, sunod-sunod. Minsan pa nga, hindi mo alam kung ano gagawin kasi lahat sila may sira, may aberya, may problema. Crumbling effect daw yan, crumbling theory. Ibig sabihin, merong ginigiba si God, merong binibreakdown in order for something to build up. Para merong nire-rebuild sa buhay mo na mas stable, mas maayos, mas maganda, mas malaki. Okay? So, daanan mo lang lahat ng changes. This is your life now in transition. Nasa adjustment period ka pa. Pero alalahanin mo, may basbas ka. Someone will come to you for assistance, okay? May tutulong sa'yo, a helping hand, pwedeng pamag-anak or kakilala, kaibigan na magbibigay sa'yo ng tulong habang nag-a-adjust ka pa, habang nire-rearrange pa ni God yung buhay mo for the better. At talaga makikita mo ng kaligayahan mo. This is a authentic happiness and freedom. Nakita ko rito na malilinawan ka daw with the Sun card here. Everything is enlightened. May illuminate, Mayroong illumination eh. Parang malilinawan ka on something in your life. The truth will come out at yung mga sagot sa mga hinahanap mo ay darating na and iikot na ang kapalaran mo for the better. Okay? Yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong 5 major arcana sa buhay mo for the month. So Capricorn, pag-usapan natin in detail mode ang iyong full spread, every card, detalyado, hindi bitin, komprehensibo, okay? At the center, you have the Hierophant here. Like I've said, you are having this blessing this week, okay? Huwag mo isipin na kawawa ka o kaya biktima ka o kaya ano ba yan, napaka-ano naman ang buhay ko, bakit namin nagbabago, bakit ang daming nawawala, bakit ang daming aberya here and there. Sabi ng Spirit Guides mo, that aberya is temporary lang. Okay? Temporary changes lamang ito para i-rearrange ni God ang buhay mo for the better. God is really trying to, actually, napaka-swerte mo nga, may blessing ka nga kasi inaayos ni God yung buhay mo, yung mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin na mali, yung mga pag-ibig na mali, yung mga atensyon o ginagawa mo na wrong pala, pero ngayon, dahil may changes, inaayos na niya. Okay? With the Hierophant here, sabi ko sa iyo kanina, meron darating sa life mo, someone that is a helping hand, magbibigay sa iyo siguro ng pera, papahiram sa iyo, pautangin ka, or loan, o government, because this is also about an institution eh. Whether rin kumpanya or industry na papapasukin mo, nagbibigay sa iyo ng malaking tulong this time. I'm seeing someone na para mag-a-apply ka on a different job, on a different industry, on a different place. Kaya ngayon nakita ko na swak ito sa iyo.
Okay, swak na swak itong pupuntahan mo. I know, medyo mahirap kasi nga nasa adjustment ka pa. So, daanan mo lang yung adjustment period na yan. It will lead you to something better, okay? Hierophant here, sabi ng spirit guides mo, panghawakan mo daw yung mga natutunan mo in the past. You will use that on this new place, on this new endeavor. Nakita ko rin dito na parang kumawala ka daw sa tradisyon na paraan. I don't know why. I'm seeing na yung mga nakaraang sistema o nakasanayan mong sistema, hindi na siya gagana this time. Halimbawa, meron kang ginagawang trabaho, ito yung sistema, ito yung paraan, ito yung nakasanayan. Pero this time around, dahil may changes na, things also needs to change when it comes to your approach, when it comes to your sistema. Kailangan daw parang baguhin, ayusin kasi hindi gumagana or hindi maayos, no? Now, sabi ng spirit guides mo, you need to come up on a better solution. Because yung traditional way, because Hierophant is all about tradition, sinasakal ka, kinukulong ka sa isang bagay, sa isang tradisyon na parang hindi na umuubra o hindi na okay or parang napaglipasan na yan. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, you need to come up on a brighter, newer, makabagong paraan para ma-approach itong pagbabago sa buhay mo, okay? Things are changing. Time is changing. Tingnan mo to. Si Wheel of Fortune mo, mukha siyang orasan, di ba? So parang sabi ng spirit guides mo, time is ticking, tik-tak, tik-tak, tik-tak para sa'yo, Capricorn. So parang sabi ng spirit guides mo, you need to come up on a better solution. Makabago, napapanahon, at saka tumutugma do sa pangangailangan now. Okay? So needs to change. Get out of the box. Think something new. Okay? The Hierophant, i-clarify natin kung ano ang additional message niya sa'yo. Clarification, the Hierophant is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about you standing up. Ngayon nakita ko na paunti-unti mo daw binibuild up ang iyong independence. This is all about your money, your mga bagay na parang bubuuin mo siya para sa sarili mo. Parang time na daw to, Capricorn, to be independent. Kaya binabago ni God ang life mo. Kasi parang, I don't know why, some of you parang umaasa sa lover, umaasa sa magulang, umaasa sa mga anak, ganyan, o sa kapatid, ganyan. So ngayon parang sabi ni Spirit Guides, things needs to change in your life. Kaya kailangan kumawala mo talaga sa tradisyon, kumawala ka sa nakasanayan mong sistema, and you need to rebuild your life on your own. Sarili mong pera, sarili mong trabaho, sarili mong ipon. You are now trying to be independent this time, Capricorn, okay? I-build mo to yung life mo na para sa'yo. Tapos, like I said, diba, sabi ko sa'yo kanina, parang nakakahon ka, nasasakal ka sa sistema, sa nakasanayan, sa tradisyon. Ngayon, parang kailangan mo daw kumawala doon. Think for yourself naman this time. Hindi mo na daw kailangan maging sunod-sunuran, hindi mo na daw kailangan pang maging alipin ng someone na parang boses lang nila ang nasusunod. Wala kang sarili mong autonomy, wala kang sariling desisyon. This time around, you have to take the control back in your life with the Nine of Pentacles here. Nakita ko na parang kung kailangan mo daw magtrabaho ka na. Kumita ka ng sarili mong pera. Ngayon, have some sideline daw na parang sarili mong ipon, sarili mong pagkakataon, sarili mong diskarte, yan. Para magkaroon ka na daw ng sarili mong iyo. Kasi for a very long time, like kang humihingi lang sa kanila o maasa ka sa kanila. Ngayon, pag gano'n ang nangyari, nakakarinig ka pa ng kung ano na pinagsasabi sa'yo, nakakarinig ka pa ng pangmamaliit. Ngayon, parang sabi ng Spirit Guides mo, time na, ibangon mo na ang sarili mo, magkaroon ka ng sarili mong pera, sarili mong ipon, para kung meron ka mang kailanganin, meron ka madudukot, meron kang para sa sarili mo, no? So, things needs to change this time, a Capricorn. In the area of what you want, you have the Sun card here. Yes, like I've said, kailangan mo ng lumaya. Kailangan mo na ng sarili mong freedom. Freedom to be happy, freedom to follow your heart, freedom to do what you want, and freedom to chase the things na para sa'yo. Kailangan talaga magbago dito. Ngayon, Capricorn, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo talaga maging matapang because independence is your key. Independence na gawin yung mga gusto mo para makuha mo yung gusto mo at ma-achieve mo yung gusto mo. Kaligayahan ang outcome nito. Okay? Your ultimate happiness. Akala mo lang ngayon nakakatakot, akala mo lang hindi mo kakayanin, pero in reality kaya mo to. Kaya kailangan mo talaga malinawan eh. Kailangan mo ma-illuminate or magkaroon ka ng enlightenment in your life. Akala mo lang nakatali ka dyan, akala mo lang hindi mo kayang tumayo mag-isa, pero in reality, yes, you can. You can do it on your own. You can stand up for yourself. You can be independent and gain your own money. The freedom now is yours. Okay? I-clarify natin si The Sun card. Clarify natin siya na para mas malinaw sa ating lahat. Nakita ko talaga dito na this time around matapang ka na. O this time around handa ka nang kumawala sa sistema. Handa ka nang to get out. Handa ka nang
I'm hearing someone na dati empleyado ka ngayon, gusto mo na magtayo ng sarili mong negosyo para wala ka nang sinusunod na ibang tao, wala ka nang sinusunod din na ibang oras, and wala na rin bumubulyaw sa'yo. Ngayon, ikaw na ang boss ng sarili mong buhay. Malaya ka na, you're happy on your own terms. Okay? The Sun cards being clarified by the Nine of Cups. Wow. Alam mo na, Capricorn, kapag lumabas si Nine of Cups sa ating reading, this is a time for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na ngayon, Capricorn, make a wish. Kung mahaba man yan, ipost mo muna ang video. Kung precise, be concise, be specific, because your spirit guides, your angel guides, your ancestors are listening to you now. They are feeling your frequency and energy para mas maipataas yung mga prayers at mas mabilis mapatupad yan. Okay? So do it now. The Nine of Cups is a wish fulfillment card. Ibig sabihin ngayon, hinahanap mo na yung satisfaction mo. Hinahanap mo yung mga bagay na mag-fulfill sa'yo, magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, magbibigay sa'yo ng ultimate kaligayahan, contentment, satisfaction, and talagang mararamdaman mo na buo ka. Because for a very long time, naramdaman ko na parang you're just giving your all to other people. And in the process, na nakakalimutan mo yung sarili mong kaligayahan, nakakalimutan mo yung sarili mong satisfaction, nakakalimutan mo yung sarili mo in general. Ngayon, nalinawan ka na, and you just want to fulfill yung mga bagay na sinacrifice mo before. Parang dati meron kang binitawan na pangarap dahil lang kailangan mo mag-sacrifice for the family or for your anak. Ngayon, ngayon nagkaroon ka ng lakas sa loob na abutin naman yung para sa akin. Parang this time around, gusto ko naman maging maligaya, gusto ko na maabot yung para sa akin, makamit ko yung sarili kong pangarap, makamit ko yung papaligaya sa sarili ko. Ngayon, hahabulin mo talaga yan. Congratulations. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles here. Yes, Capricorn, you need to figure out this week kung kanino dapat ibigay yung mga bagay na meron ka. Love, atensyon, pera, pagmamahal, effort, value, atensyon, ganyan. Ngayon, parang hindi daw lahat dapat nakakatanggap niyan because not everybody deserve you or not everybody deserves what you have. Okay? Kasi before nakita ko very generous ka, Capricorn. Very, very generous ka with the people around you. Pwedeng bigay ka ng bigay sa anak mo, bigay sa kapatid mo, sa magulang mo, sa ibang tao. And then you're gonna realize parang hindi ka pala ako pinapahalagahan. Nandito lang sila because kailangan nila ako o may gusto silang makuha sa akin. Pero in reality, ginagamit ka lang nila. Ngayon sa Capricorn, sabi ng spirit guides mo, you need to learn the truth. The hard truth. Kailangan namin magbago sa sistema ng binibigay mo. Bigay ka ng bigay eh. Hindi lang basta pera, pwedeng pag-ibig, atensyon, pagmamahal, oras. Parang bigay ka naman bigay sa tao, pero hindi mo na-realize ginagamit ka lang o nauuwi lang sa wala. Ngayon, i-reserve mo daw yung mga kaya mo ibigay sa karapat-dapat na tao, sa karapat-dapat na sitwasyon, sa karapat-dapat na endeavor o pagkakataon, no? Hindi lahat yan deserving ng love mo. Hindi lahat yan deserving ng oras mo, money, time. You need to figure out sino yung karapat-dapat para hindi ka rin nagagamit, para hindi ka rin naiisahan at hindi ka rin naloloko. Ngayon, maging matalino ka daw sa mga pinapahiram mo ng pera. Kasi parang may pautang ka tapos hindi nagbabayad. O kaya you're asking for a loan. O kaya I'm seeing someone na parang, because this is a card of receiving eh. Six of Pentacles is a card of receiving. Ngayon isipin mo na ano ba yung nakukuha mo out of all the things na binibigay mo. Time na to check yung give and take. Equal ba yung give and take with your loved ones, with your friends, with your family, sa work? Give and take ba to? Equal ba to? Kung hindi, parang kailangan mo nang isipin, baguhin na this time around hindi na ako magkakasya sa patingi-tingi. Hindi na ako magkakasya sa kaya nyo ilang ibigay. O hindi na ako magkakasya sa maalala nyo lang ako pag may kailangan kayo, no? Ito yung pagkakataon, kailangan mo talagang i-value yung sarili mo, value your worth, and also rethink kung paano ka nagiging generous sa ibang tao. Para hindi ka rin I think I'm hearing this is also a time for parang pahalagahan mo naman yung sarili mo para hindi ka naloloko. Okay? Value yourself. Okay? The Six of Pentacles being clarified by the Judgment card. Yes, pagbangon, pagagising, enlightenment, magigising ka rin sa isang katotohanan na oo nga no, darating lang sila sa buhay ko pag may kailangan sila sa akin, pero pag ako may kailangan wala sila. O kaya oo nga no, bigay ako ng bigay pero wala naman ako naiipon, lahat nilalaan ko pero something walang pabalik, hindi ako pinapahalagahan. So sabi talaga ng spirit guides mo, you need to wake up, Capricorn. Wake up ka sa mga binibigay mo. Hindi lahat yan deserving, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Hermit card here. Yes, soul searching ang naka-apekto dito. Okay? Ito ang naka-apekto sa overall card mo for the week, the Hierophant. You getting out of the comfort zone, getting out of the box, thinking na mga bagay na hindi nakasanayan. You are now trying to, I'm not saying nagiging rebelde ka, no? Hindi ko sinasabi na parang nagiging matigas ang ulo mo, nagiging selfish ka. Kasi for a very long time, naging masunurin ka eh. For a very long time, naging masunurin ka, pero hindi ka na masaya. Sabi mo, hinahanap mo yung talagang para sa'yo, yung mag-fulfill sa'yo, magbibigay sa'yo ng magandang kinabukasan, yung parang
You don't want to exist, you just want to live. You want to live your life with happiness, with freedom, with satisfaction. Yung talagang bubuo sa'yo eh. And for a very long time, hinanap mo yan. Ano po ba yung purpose ko? Para saan ba ako? Kanino ba ako? Ano ba talaga yung para sa akin? Hinanap mo yun for a very long time eh. Naging malungkot ka rin na mahabang panahon kasi parang you feel empty, no? You feel empty for a very long time. Ngayon, parang sabi ng Spirit Guides mo, needs things to change. Kailangan mo nang kumawala sa nakasanayan. Kailangan mo nang kumawala sa kahon na parang feeling mo hindi ka makagalaw, wala kang freedom. And now, you need to face things on your own. Be independent. Have your own money para hindi ka namamaliitin para ibang tao. Have your own ipon. And also, kailangan mo tumayo sa sarili mong paa para hindi mo na kailanganin parang tulong ng ibang tao. Para kung mangailangan ka man, hindi ka na mamamanipulate pa o may isahan pa ng iba. Kasi may kailangan ka sa kanila. Ngayon, hindi mo sila kailangan. Kaya mo na mag-isa. At masasagot na yung mga bagay na gusto mong masagot sa buhay mo. Now, you know how to handle things. Now na parang, okay, ganyan pala kayo sa akin. Ngayon, alam ko na. Mababago na ang lahat sa buhay mo. The things you're trying to search, parating na. Yung sagot na hinahanap mo, parating na siya. Okay? I-clarify natin si Hermit card. Hermit card is being clarified by the Hangman. Yes, clarity, kalinawan. Hangman is all about parang enlightenment in your mind. Kasi for a very, tinan mo si Hangman here. Takpan ko lang siya kasi revealing. Bumaliktad, kumapit siya sa Tree of Knowledge. Kasi naguguluhan siya, parang ano bang gagawin ko doon? Hindi ko alam. Ganun din si Hermit card. Parang ano, hindi ko maintindihan. Saan ako pupunta? Sino lalapitan ko? Ano ba talagang gusto kong trabaho? Ano ba talagang pangarap ko? Saan ako pupunta? Hindi mo alam. Marami kang questions in your mind. Si Hangman, kumapit siya sa Tree of Life, Tree of Knowledge, at bumaliktad siya. Kasi nung bumaliktad siya, biglang boom, na-realize niya, yun pala yun. Gano'n pala dapat kong gawin. Ngayon na-enlighten na ako. Nagising na ako. Especially here with the Judgment card. Magigising ka talaga. Kasi ngayon malinaw na ang daan na tatahakin mo. Malinaw na ang pag-ibig na gusto mo makuha. Malinaw na yung relasyon o ugnayan with the family members sa dati niloloko ka o dati niyuyurakan ka. Ngayon, nauunawaan mo na kailangan ko palang pahalagahan ng sarili ko, kailangan ko palang iwan si ganto, kailangan ko palang habulin yun, kailangan ko palang bitawan to ganto. So things are changing for the better kasi nalilinis na yung isip mo, nalilinis na yung sistema, nalilinis na yung ginagawa mo, everything now is turning in your favor, no? Hindi ka napapaisa, hindi ka na mahatakot na tahakin yung mga bagay na dati hindi ka malinaw, ngayon malinaw na. Everything is now is being enlightened, especially here with the Sun card. Makukuha mo na yung enlightenment na hinahanap mo, okay? In the near future, eto ka, 4 of Pentacles, bibitawan mo talaga, letting go. I'm very happy for you. Very, very proud of you, Capricorn. You're now ready to let go of things, people, situation, pangarap na hindi talaga makakatulong sa'yo o wala nang saysay sa'yo. May realize mo to in the near future na hindi na pala kami swak nitong friend ko na to. Marami na siyang ibang ginagawa. Iba na rin ginagawa ko. I'm learning now to let go of that person kasi magkaiba na kami. Iba na kayo ng pangarap, iba na kayo ng goals. You're now learning to let them go. Family members na parang akala mo ay totoo sa'yo pero ginagamit ka lang pala o pinapaikot ka lang pala o iniisahan ka. Now, time na para to let go of this relative. Hindi pala siya healthy sa buhay ko. Meron ka rin mga pangarap o mga sinusubukan, mga tinatawid na mga bagay na alam mo kailangan mo palang bitawan, especially sa mga responsibility na hindi mo na pala kailangan pang gawin mag-isa. Pwede mo na ipasa sa ibang tao ito. Ngayon, nakita ko dito, Capricorn, na parang yayakapin mo lang yung mga bagay na alam mo importante sa'yo. Kapaki-pakinabang. Mga bagay na bubuo sa future mo, magpapaligaya sa'yo, kukompleto sa'yo. Yun na lang ang mahalaga. Hindi mo na kailangan ng maraming friends, hindi mo na kailangan ng marami pang associates, hindi mo na kailangan pang yakapin ng mga bagay na hindi importante. Ngayon, very, very wise ka na. Especially here with the Hermit card. Magiging wise man ka na. Wise, matalino, matalinghaga, and also importante na panghawakan na lang yung mahalaga kaysa sa maraming bagay. Aanhin mo yung maraming bagay kung hindi pala yan mahalaga sa'yo, no? Ngayon, you're just gonna embrace what's important and embrace what's valuable para sa'yo. Napakaganda. The 4 of Pentacles being clarified by, nakita ko rin na bibitaw mo na lang yung mga tao na akala mo mahal mo, hindi pala. O kaya akala mo totoo sa'yo, hindi pala. O kaya yung mga goals, wishes, and dreams before na pangarap mo maging soccer player pero mahirealize mo, hindi pala para sa akin yun. Pangarap ko maging parlorista, hindi pala para sa akin yun. So ngayon mahirealize mo yung mga bagay na hindi. Para ma-change mo na yung life mo, makapag-focus ka na lang sa mas mahalaga, okay? The 4 of Pentacles being clarified by the 10 of Pentacles. Yes, letting go of things not important and holding on to things sa pangmatagalan. Because 10 of Pentacles is a lifelong, long-term things. Talagang bagay, tao, sitwasyon, kaperahan,
o trabaho or dreams na alam mo na ito yung para sa'yo. Swak na swak sa'yo to na hindi mo siya bibitawan, hindi ka mag-quit because nakita mo yung importansya niya sa buhay mo. At ito yung, nandito yung passion mo, nandito yung love mo eh. So ngayon, I'm seeing in the near future, ito na yung kakapitan mo, no? Nakita ko sa iyo, magkakaroon ka na ng trabahong swak, na hanggang sa mag-retire ka, ito yung hahawakan mo, o negosyo, o kaya mga tao sa buhay mo na sila na yung kakapitan mo, sila yung magiging yayakapin mo, and for keeps na yan, for keeps yung relasyon na yan, nakita ko. So congratulations, you are now enlightened and having the clarity kung ano yung mga bagay, tao, sitwasyon na yayakapin mo for a long, long time. Congratulations. Things are changing na. Things are changing. In the area of your challenge for the week, new opportunity. Meron daw darating na bagay sa buhay mo na bago, na kailangan mo daw aralin, kailangan mo daw buhisiin at hindi mo kailangan pabayaan, Capricorn. Make this your top priority, ha? Meron daw darating sa buhay mo ngayong linggong ito eh. Pwedeng bagong trabaho or task or assignment na kailangan mo daw hawakang mabuti o aralin. Wag mo daw laging isipin, ay kaya ko na yan, sige, yan na lang. Wag mo daw ibasta-bastahin. Kailangan mo daw aralin siya. Tingnan mo sa Page of Pentacles, inaaral niya yung pentacle, binubusisi niya left and right, up and down to make sure na tama yung hakbang niya. At ito yung tinatake niya as his top priority, ha. Ito yung nasa top list mo na asikasuhin this time. Wag mo daw ito ipagpaliban, nakita ko yun. I don't know, whether trabaho o kaperahan o papeles, kailangan mo daw asikasuhin na because nakita ko na this will change your life. Kaya don't take this for granted. Make sure na nakatuon dyan ang attention mo, okay? Page of Pentacles, i-clarify natin. Nakita ko rin dito na some of you ay kakaroon na bagong trabaho, kaya naman maging seryoso ka daw dyan. Gawin mo yung kailangan gawin para aralin siya, buhisiin, magtanong-tanong ka rin daw para lumawak ang iyong understanding sa bagay na yan, okay? Ang dami. Hindi pwede yan. I-clarify natin si Page of Pentacles, focusing on what's important and focusing on that blessing para ma-extract mo yung good result sa kanya. You have the Five of Cups. Yes, ngayon kalimutan mo na yung past with the Five of Cups here. Kalimutan mo na yung mga past na hindi gumana, mga past na walang pinatunguhan, mga regrets, guilty mindset or victim blaming mo. Tapos na yon. Live that in your past. Okay, time na to move on with the Five of Cups. Yakapin mo daw tong bagong blessing na to. Huwag ka na magpa-drag pa, Capricorn. Don't force things, okay? Don't force things to happen. Don't control things. Huwag mong panghawakan yung mga bagay na talagang dapat mo nang bitawan. Learn to move on. At yakapin tong bagong bagay na to. This new pentacle na to, malaking opportunity ito for you. Babaguhin to ang buhay mo, kaya let go na of the past, okay? Harapin ang bago. In the area of your fortune, you have the Queen of Wands here. Yes, ang fortune mo ngayon, nakita ko dito, your charm will work. Your charm will work. Mapapa-oo mo yung mga tao. Kung meron ka bang kino-convince ng mga tao sa paligid mo, you will have that charm. You will have that aura na mapa-oo mo sila. Ma-persuade mo sila sa mga gusto mo. I'm seeing someone na parang meron kang kliyente, ayan, mabibenta mo sa kanya. Mag-a-agree siya sa gusto mo. Kung meron ka mang ngayong kontrata or negotiation about something, makukuha mo yung yes card from them kasi you have the persuasive power this time to get what you want. Okay? Meron kang enormous confidence, talent, and skills and ability to make things right and to do things accomplished with good result. Okay? So ngayon, sabi ng Spirit mo, wag mo nang isipin yung ibang tao. Oo. Hayaan mo silang mag-imik-imik dyan o magkaroon ng chismis o magkaroon ng mga drama-drama. Ikaw mag-focus ka lang sa kakayanin mo. Mag-focus ka sa gagawin mo. Be positive. Think positive always, ha? Wag mo laging isipin na hindi mo kaya. Wag mo laging isipin yung nega. Ngayon, humakbang ka, pumasok ka sa mga doors na gusto mong pasukin, pumasok ka sa mga industriya, trabaho, pangarap na gusto mong puntahan with so much confidence, with so much self-esteem and self-trust, at nakita ko nakakayanin mo yan, magagawa mo yan. Magiging head turner ka daw this time and you're in the spotlight, okay? Lahat ng tao makapatingin sa'yo, you're very attractive, you're very charismatic, kaya mapapa-oo mo sila sa mga gusto mo. Congratulations. Queen of Wands, clarify natin. Nakita ko dito, napakalakas ng energy mo, napakalakas ng persuasive power mo. Lahat ng gusto mo makukuha mo. Kung ikaw may nagkatrabaho sa isang client-based, lahat ng gagawin mo ay ma-approve ni client at magugustuhan nila yung ginagawa mo. Mapapabilib mo rin sila sa mga sinasabi mo. Congratulations. The Queen of Wands, being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon huwag ka na matakot. Don't guard yourself, okay? Huwag mo masyadong protektahan. Nakaganon kasi yung kamay mo sa iyong puso. Gina-guard mo siya because you're so afraid to fail. You're so afraid na baka magkamali ka, baka pagtawanan ka, baka masayang mauwi sa wala yung ginagawa mo. No. Ngayon, be decisive, be bold, be brave, and have the enormous confidence. Kasi nakita ko na, since sa area siya ng fortune, your decision
yung choices mo is the right decision. Your choices mo is the right choice. Kasi nasa era siya ng fortune. So congratulations. Be bold, be brave, be confident. You will get it. Okay? In the area of your divine advice, you have the Wheel of Fortune here. Yet, like I've said kanina, Capricorn, kailangan mong kumilos. Accept the change. Accept the fortune na nangyari sa buhay mo. Don't force things. Huwag mong pigilan, huwag mong kontrolin kung ano nangyari. Daanan mo lang siya. You're now in the middle of transition. Patungo ka na sa pag-ayos o pag-ikot ng kapalaran mo. Things are changing na. Pag lumalabas si Wheel of Fortune sa isang spread, ibig sabihin nagbabago daw ang kapalaran ng tao. Kung kanino ko man to binabasa, Capricorn, ibig sabihin ikaw, nagbabago na ang kapalaran mo for the better. Kaya naman, kung ano ang nagbabago this time, tanggapin mo because things are now changing. Okay? Kung nagbabago ang mga ugnayan with other people, hayaan mo lang. Baka kailangan talaga mangyari yan kasi papasok yung mga karapat na dapat na tao sa buhay mo. Kung merong mga tanggal sa inyo sa trabaho, okay lang yan, daanan mo lang yan, tanggapin mo yung mga changes na yan. Makakahanap ka ng better job, better work na talagang para sa'yo. Okay? Things are changing for the better. May tinatanggal kasi kailangan matanggal, may nililinis kasi kailangan linisin for the better. Okay? Ang maganda dito, Capricorn, umaayon sa iyong kapalaran mo. The universe, God, your spirit guides are in your favor. Ibig sabihin ko ano man yung mga pinagdadaanan mo, patungo ka na sa calmer waters. Okay? I-clarify natin si the Wheel of Fortune. This time around. Nakita ko talaga dito na kung meron ka man dinadamdam, Capricorn, na parang feeling mo lugi ka, feeling mo malungkot ka, o feeling mo inaisahan ka, o naloko ka, o kaya bakit wala akong trabaho, bakit natanggal ako dyan, bakit hindi umaalagwa yung goal ko, yung dreams ko, it's because things are changing. Meron kang redirection eh. Parang dinadala ka ni God sa ibang direksyon. Kasi itong tinutumbok mo, parang hindi daw yan ang para sa'yo. Pinoprotektahan ka niya kasi baka hindi safe doon. Ito, dinadala ka niya on a better places or a better endeavor or better lugar sa buhay mo. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Six of Pentacles. Yes, dalawang six ang lumabas dito. 6-6 is a card of reflection. Okay? Kailangan mo daw mag-reflect this time. Parang, okay, ito nangyayari, dapat ko na sigurong bitawan yan because hindi umuubra. Okay, ito ang pinaparamdam niya sa akin, bakit kaya ganun? Ngayon, kailangan mo mag-reflect, kailangan mo timbangin, okay, kaya pala ginagawa niya sa akin to kasi inuutakan lang niya ako, ginagamit lang niya ako, o niloloko niya ako. Kailangan mo na aksyonan. So, 6-6 is a card of reflection. Okay? Kailangan mo mag-reflect sa mga ginagawa mo. Alin sa mga mali ang kailangan putulin? Alin sa mga hindi nag-work ang kailangan ng bitawan? Okay? So, the Wheel of Fortune is being clarified by the Six of Pentacles. Six of Pentacles is a card of receiving, pagtanggap. So ngayon, tayo mo na daw para tumanggap ng swerte. Napakaganda. Kaya talaga binabago ang buhay mo this time. May tinatanggal, may inaalis, may ina-erase, may pinuputol, merong hindi nakuha kasi hindi para sa iyo 'yun. Because time na for you to receive good fortune, okay? Time na sa iyo to receive good fortune. Kaya yakapin mo ang pagbabago, okay? Ang outcome mo ano kaya yan pag-usapan natin later, but first, bigyan mo na additional messages from a divine. Oh wow. Just July 7 to 13, ito ang mga matatanggap mo. First, you have money. Money path. A path with money is waiting for you to find it. Wow. Meron daw direksyon. Like I've said, meron ka rin direction na patungo daw sa kapirahan. Congratulations. Talagang pagkamal to ng swerte. Congratulations para sa iyo, Capricorn. Another message, you have goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Yes. Paglago sa iyong kapirahan, material wealth, at paglago din sa iyong spiritual power. Congratulations. Another message, you have spear, heartache over what you no longer have. Yes, like I've said here, with the Five of Pentacles, malungkot ka pa, ayaw mo mag-move on kasi masakit pa sa'yo. Kaya ngayon sabi ng spirit guides mo, meron ka pang heartache, something na tungkol sa mga bagay na hindi mo nakuha o mga bagay na nawala sa'yo. Ngayon, gawin mo lang, sabi mo sa sarili mo, rejection is God's protection. Okay, rejection is God's protection. I am now being redirected to something better. Okay? Another message, you have a weeping willow, family sorrow. Yes, merong kalungkutan talaga sa pamilya o sa iyo na talagang dinadamdam mo ngayon. Kailangan daanan talaga ang pagbabago na yan kasi magbabago na ang lahat for the better. Okay? Okay lang yan. Daanan mo lang yan. Temporary lang daw yan. Naramdaman ko, temporary lang daw yung problema na yan. And you're just now in the adjustment period and someday or next week or next month, everything is turning out for the better paunti-unti. Okay? Another message, you have jug, light-hearted, carefree time. Ngayon, talagang kakaroon ka ng paggaan na. Malapit na gumaan. So, daanan mo lang daw ito. Okay? Another message, you have finger, warning you of a problem either now or in the near future. Normal naman yan. Lagi naman tayo nagkakaroon ng problema, di ba? Alang bago doon, di ba? Cat, a two-faced friend. Like I've said, meron ka mga taong dapat talagang iwanan. Mga two-faced na kaibigan. Fire, strong emotion, passionate love or hate. Like I've said, ngayon gamitin mo ang passion mo to do what's right and to accept what you love, okay?
Another message, you have Parrot. Someone will gossip about you, all of your secrets. Like I've said here, with a two-faced friend, yun daw mag-gossip sa'yo. Kaya ingatan mo yung mga sekreto mo. Ingatan mo yung mga kung kanino ka nagkukwento, kung kanino mo sinasabi yung mga impormasyon tungkol sa sarili mo because may mga taong hindi totoo sa paligid mo. Okay? Another message, you have Ant, work, achievement, success. Yes, yung pagsisikap mo daw ay magkakaroon ng tagumpay o magkakaroon ng achievement and success. Kaya continue working hard. Continue working hard on something that you want in your life. Another message, you have relationship. O ngayong linggong ito, kailangan mo daw pag-isipan, baguhin, tignang mabuti, balansehin ang iyong relasyon. Meron sa inyo dyan na hindi mo totoong friend, plastic, two-faced, o nagiging rason ko bakit may mga chismis o gossip about you. Nurture the true friendships, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin Capricorn, but first, isipin mo na ngayon, ihanda mo na iyong isang tanong, okay? Ang outcome to your July 7 to 13 reading, you have the 10 of Wands. Yes. Tapos na daw ang hardship mo. Tapos na daw ang paghihintay mo. Tapos na yung burden na dinadalahin mo because things are changing. Makakauwi ka na, may sagot na sa problema, sa pera, tungkol sa pera. Kung may problema ka sa pera, makasagot na daw yan. If you have a problem with a certain relationship, with a certain person, unti-unti na daw gagaan yan. Kung sa work man, nakita ko na makahanap ka na better job kung saan magaan ang trabaho, okay ang boss, okay ang workplace, wala toxicity, no? Things are changing at gumagaan na yung buhay mo. Congratulations, Capricorn. I-clarify natin para mas malinaw. The 10 of Wands rather. Paggaan sa mga bagay-bagay, nakita ko nagagaan na daw loob mo. Kung meron ka mang pasan-pasan sa dibdib mo, pakawalan mo na yan. You need someone to talk to para gumaan niyang pakiramdam mo. For some, kung meron kang tinatrabaho this time, malapit na daw matapos yan. Yes. Malapit na matapos yung tinatrabaho mo, makukuha mo na yung sweet result dyan. So, the 10 of Wands being clarified by the Ace of Wands. Yes, wow. Matapos talaga, victory is here. A new beginning, new job, new opportunity. Patapos sila sa burden mo. Nakita ko na new life, new home, new attitude. Para magaan sa loob mo. At magkakaroon ka na ng confidence sa tapusin yung isang bagay. Magkakaroon ka na ng confidence na, okay, time na to move on. Time na to reach the end of this one. And ready ka na to conclude this thing at patungo ka na sa changes in your life. Congratulations. End na of the burden. End na of paghihirap. And new life, new beginning, new home. I'm seeing new house or new job, new opportunity, paglago, pag-asenso. Nakita ko ng new position. A new position for you. Congratulations, Capricorn. That is your July 7 to 13 reading. Sa pagka-resonate, dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Mabilisan lang ito, Capricorn. Close your eyes and think of that one question. Spirit guides, ibigay kay Capricorn ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. O, tatlo lumabas, kunin natin. For the first time, tatlong lumabas. Bigyan kita ng additional angel whisper na magbibigay sa iyo ng clarity for this time. You have 1 and you have 2. Okay, Capricorn, open up your eyes. This is the answer to your question. Inhale and exhale. You have Judgment card in reversed. You have the King of Pentacles in reversed. You have the 9 of Wands upright. You have You're Ready. And you have Choose a New Direction. Okay, sabi ng Spirit Guides mo, you've done a lot. Okay? Nagawa mo na lahat ng mga kaya mo. Wala ka talaga makikita dyan sa question mo na yan. Feeling ko, this is not the ultimate thing na magbibigay sa iyo ng pleasure, magbibigay sa iyo ng satisfaction, magbibigay sa iyo ng pera, magbibigay sa iyo ng bountiful abundance. Kasi ngayon, parang sabi ng Spirit Guides, that is not the right direction. Parang kailangan mo daw magising sa katotohanan. Now is the right time for you to, you're ready na daw to step out. You're ready na daw to chase a new direction. Ngayon kasi parang sabi ng Spirit Guides mo, nagawa mo na lahat eh. Na-extract mo daw lahat dyan sa question mo na yan eh. Parang sabi ng Spirit Guides, now is the right time for you to chase new things na mas magbibigay sa iyo ng kapirahan, fortune, luck, satisfaction. Ngayon kasi itong question mo, nakita ko na parang now, hindi yan yung magbibigay sa iyo eh. Hindi ito yun eh. Parang luging-lugi ka dyan eh. Parang hindi ito para sa iyo, hindi ito swak sa iyo eh. With the Judgment card here, nabubulagan ka lang sa bagay na yan. Parang hindi ito yung right for you. Kailangan mo daw magising, Capricorn. Magising ka. This is not something that what you need. No? Your spirit guides are giving you here na parang this is not it. Hindi ito yun. Okay? With the angel mo, sabi ng angel mo, you're ready now to take a new direction. Kailangan mo daw mag-isip pa ng ibang paraan, ibang lugar, ibang redirection, ibang ruta para hindi masayang yung paghihirap mo. No? Ilaan mo daw yung hard work mo, yung pagod mo, yung dedikasyon mo sa ibang bagay na kapakipakinabang because this one will not give you the money, will not give you the fortune at ito talaga hindi divinely orchestrated for you. Okay?
choose a new direction, you are ready now to step out sa something na pwede mong paglaanan ng effort mo. Okay, Capricorn, that is your answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Balik ka next time at para baka may development sa bagay na yan. Okay, sa question mo na yan. And yan din po ang yung July 7 to 13 reading. Sa mga nakarelate, sa mga nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.